Ang lalaking inilibing ng buhay sa lupa ay si Sunwoo. Matapos makaligtas sa bangungot na iyon, determinado si Sunwoo na bayaran ang utang na dugo sa anumang paraan. Nagsimula ang kwento noong si Sunwoo ay isa pang tapat na tauhan ng kanyang amo, si Mr. Kang. Sa loob ng 7 taon, maayos at malinis niyang nagagawa ang lahat, halos perpekto. Isang beses, may ilang mga siga na pumunta sa restaurant upang manggulo. Oras na ng pagsasara, ngunit tumanggi pa rin silang umalis. Kaya tahimik na pumasok si Sunwoo sa silid na may malamig na ekspresyon sa mukha. Matapos tapusin ang gawain, bumalik si Sunwoo upang magulat sa kanyang amo. Nakatanggap siya ng walang katapusang papuri mula kay Mr. Kang. Gayunpaman, nagdagdag din si Mr. Kang ng babala sa seryosong tono, kahit gaano kaperpekto na makumplito ni Sunwoo ang 100 gawain, kung makagawa siya ng kahit kaunting pagkakamali, lahat ay kukunin ni Mr. Kang. Kahit ang buhay ni Sunwoo ay hindi rin ligtas. Pagkatapos, binigyan ni Mr. Kang si Sunwoo ng isang mahalagang bagong misyon. Kamakailan, napansin ni Mr. Kang na may kahina-hinalang kilos ang kanyang kasintahan. Kaya nais niyang lihim na bantayan ni Sunwoo ang babae upang malaman kung may iba itong lalaki. Kung totoo ang kanyang hinala, dapat agad iyon tapusin ni Sunwoo. Sa matinding pag-iingat, sinunod ni Sunwoo ang utos ni Mr. Kang at nagdala ng regalo sa bahay ni Heesoo ayon sa plano. Ang bawat kurba ng kanyang katawan ay hindi maalis sa tingin ni Sunwoo kahit isang segundo. Ngunit babae ito ng kanyang amo, kaya hindi siya nangahas mag-isip pa ng iba. Matapos gawin ang kanyang gawain, agad siyang nagpaalam ng magalang. Ngunit ang totoo, lumabas si Sunwoo upang magmanman ng hindi napapansin. Hindi nagtagal, may isang sasakyan na dumating upang sunduin si Heesoo. Agad na sumunod si Sunwoo sa kanila nang hindi nawawala sa bakas. Pumunta si Sunwoo sa isang kalapit na bar na may masiglang kapaligiran. Sa bar, nakita ni Sunwoo si Heesoo na sumasayaw kasama ang isang estrangherong lalaki, ngunit pagkatapos noon ay wala nang nangyari. Sa gabing iyon, sinundan sila ni Sunwoo pauwi, ngunit ibinaba lamang ng lalaki si Heesoo sa gate at umalis. Dahil dito, inisip ni Sunwoo na magkaibigan lamang sina Heesoo at ang lalaki. Kinabukasan, ayon sa utos ni Mr. Kang, dinala ni Sunwoo si Heesoo sa isang masaganang pagkain. Pagkatapos noon, sinamahan niya ito sa kanyang Viola class ayon sa nakatakdang schedule. Mula sa labas ng pinto, pinagmasdan ni Sunwoo si Heesoo ng may paghanga. Ito rin ang unang pagkakataon na tumingin si Sunwoo sa isang babae ng may umaapaw na damdamin. Ang malamyos at kaakit-akit na tunog ng Viola ay nagpatibok sa kanyang puso. Hindi inaasahan, sa sandaling iyon, may masama na nangyari. Ang mga siga na binugbog ni Sunwoo noong nakaraang araw ay mula sa kalaban na grupo. Gusto nilang makipagkita kay Sunwoo upang ayusin ang kanilang alitan. Kung papayag si Sunwoo na humingi ng tawad, matatapos na ang lahat. Ngunit dahil sa pagiging matigas ni Sunwoo, hindi iyon nangyari. Dahil dito, lalo pang lumala ang sitwasyon, at lalong nagalit sa kanya ang mga ito. Sa oras na iyon, bumalik din si Sunwoo sa Viola class upang sunduin si Heesoo ayon sa plano. Hindi inaasahan, muling lumitaw ang lalaki mula kahapon. Isinama nito ang babae nang hindi alam ni Sunwoo. Wala siyang nagawa kundi tahimik na sundan sila habang tumitindi ang kanyang hinala. Nang matuklasan ni Sunwoo na pumasok sina Heesoo at ang lalaki sa iisang bahay, lalo siyang naghinala. Kaya't agad siyang pumasok ng walang pag-aalinlangan. At tama nga ang kanyang hinala mula pa sa simula. Hindi lamang magkaibigan sina Heesoo at ang lalaki, isa silang tunay na magkasintahan. Pagkatapos, kinuha ni Sunwoo ang kanyang telepono upang tawagan si Mr. Kang at magulat. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Heesoo, hindi niya kinaya na gawin iyon.
Alam ni Sunwoo na kapag ginawa niya iyon, tiyak na mamamatay ang babae sa isang malagim na paraan. Kaya matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagpa siya si Sunwoo na patawarin sina Heesoo at ang lalaki, sa kondisyong mula ngayon ay hindi na sila magkikita kahit isang beses. Magpapanggap si Sunwoo na walang nangyari at itatago ang lihim. Habang pauwi, maraming bagay ang pumasok sa isip ni Sunwoo, at siya ay nalilito. Alam ni Sunwoo na ang paggawa nito ay maaaring maglagay sa kanya sa panganib, ngunit sa hindi malamang dahilan, nagpasya siyang gawin ito ng walang pagsisisi. Naiinis si Sunwoo nang tuksuhin siya ng mga binatang naka-sports car ng walang dahilan. Sinubukan niya itong baliwalain upang maiwasan ang gulo, ngunit lalo pa nila itong pinapalala. Ngunit ng gabing iyon, may nangyari. Ang amo, si Mr. Kang, ay dumating upang hanapin si Heesoo na may galit na mukha. Nang makita niyang sadyang iniiwasan siya nito, napagtanto ni Mr. Kang na nagbago na si Heesoo. Sigurado si Mr. Kang na palihim itong may ginagawa sa likod niya. Samantala, sa pribadong bahay ni Sunwoo, nang siya ay magising, natagpuan niya ang sarili na nakatali at nakabitin ng kaawa-awa. Binigyan nila si Sunwoo ng huling pagkakataon upang mabuhay. Kung magmamakaawa siya at hihingi ng tawad sa nangyari noon, agad siyang pakakawalan. Ngunit ang salitang sorry ay tila wala sa bokabularyo ni Sunwoo. Kaya't hindi na nila gustong magsayang pa ng oras sa kanya. Agad nilang inihanda ang kanilang mga gamit upang brutal na harapin si Sunwoo. Biglang tumunog ang telepono ni Sunwoo. Ang tumatawag ay walang iba kundi si Mr. Kang. Inutusan ni Mr. Kang ang mga siga na dalhin si Sunwoo sa isang malapit na bakanteng lugar. Inakala ni Sunwoo na nakalaya na siya sa impyerno. Ngunit hindi inaasahan, dumating ang trahedya sa sandaling iyon. Nakatayo sa harap niya ang amo na 7 taon niyang pinagsilbihan ng tapat. Sa loob ng panahong iyon, hindi siya nakagawa ni isang pagkakamali. Ngunit alam ni Sunwoo na sa pagkakataong ito, nasa malaking problema siya dahil pinapatawad niya ang magkasintahan ng hindi nalalaman ni Mr. Kang. Hindi inaasahan, ang pagkakamaling iyon ang nagbayad sa kanya ng napakataas na kapalit. Kung siya ay isang ordinaryong tao, tiyak na hindi niya makakayanang mabuhay sa bangungot na iyon. Ngunit dahil sa isang matinding determinasyon na kahit ang demonyo ay hahanga sa kanya, nagawa pa ring pilitin ni Sunwoo ang sarili na bumangon muli. Sa oras na ito, nasaksihan din ng tauhan ni Mr. Kang ang buong pangyayari. Hinangaan niya ang lakas ng loob na iyon at nais niyang bigyan si Sunwoo ng huling pagkakataon upang itama ang lahat. Dinala niya si Sunwoo upang linisin at makapagpahinga. Pagkatapos, binigyan niya ito ng telepono. Kailangan lamang tawagan ni Sunwoo ang amo, si Mr. Kang, at sabihin ang buong katotohanan upang agad nila siyang palalayain. Ngunit alam ni Sunwoo na kung aamin siya na may nararamdaman siya para kay Heesoo, hindi lamang siya ang mamamatay, kundi pati si Heesoo ay haharap sa parehong malagim na kapalaran.
Nang marinig ni Mr. Kang ang balita na nakatakas si Sun Woo, labis siyang nagalit. Sa loob ng maraming taon ng tapat na paglilingkod ni Sun Woo, alam na alam niya ang ugali nito. Ang utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo. Ngunit wala na siyang ibang paraan upang iwasan ito. Kinailangan niyang utusan ang kanyang mga tauhan na hanapin si Sun Woo saan man ito naruroon. Samantala, si Sun Woo, gamit ang kanyang mga koneksyon, ay pumunta sa lugar ng ilang mga ilegal na nagbebenta ng armas. Sinabi ni Sun Woo na ang kanyang amo na si Mr. Kang ay nais bumili ng mga dekalidad na baril, ngunit nagbigay ng kakaibang hamon ang pinuno ng grupo. Magpapaligsahan silang dalawa sa pagbuo ng baril. Kung mananalo si Sun Woo, ibebenta sa kanya ang baril ng walang problema. Ngunit kung matatalo siya, uuwi siyang walang dala. Kaya nagkaroon si Sun Woo ng baril nang hindi nagbabayad. Pagkatapos noon, kinuha niya ang lahat na gusto niyang baril at umalis. Pumunta si Sun Woo sa tauhan ng kalaban na grupo at pinatawag ang kanilang pinuno. Sinabi ni Sun Woo na pumunta ito sa lugar na kanyang itinakda. Dumating din si Sun Woo roon na may maingat na paghahanda. Nang makita siya, labis na nagulat ang lalaki. Hindi niya akalaing makakaligtas si Sun Woo sa impyerno, ngunit tuso at mapagplano rin siya. Malubhang nasugatan si Sun Woo bago pa man siya makakilos. Sa sandaling iyon, labis na natuwa ang kalaban at may mapang-asar na ekspresyon. Sinabi nito na kung hindi kayang patayin ni Mr. Kang si Sun Woo, siya na ang gagawa nito. Pagkatapos noon, tinawagan ni Sun Woo si Mr. Kang sa isang galit na tinig. Sinabi niya rito na dapat na niyang harapin ang nalalapit niyang kamatayan. Nang marinig iyon, labis na nabigla ang amo hanggang sa halos mataranta. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na haharapin niya ang halimaw na siya mismo ang lumikha. Upang pigilan si Sun Woo sa anumang paraan, pinapakilos ni Mr. Kang ang lahat ng kanyang mga tauhan upang protektahan siya. Hindi nag-aksaya ng maraming oras si Sun Woo sa paghahanap. Natagpuan na niya ang lokasyon ni Mr. Kang. Pumunta si Sun Woo sa banyo at maingat na nilagyan ng bala ang lahat ng baril. Pagkatapos, ginagamot niya ang sugat sa kanyang tiyan upang mapahinto ang pagdurugo. Pagkatapos nito, dahan-dahan na lumabas si Sun Woo na may matatag na tingin, at doon ay nakasalubong niya ang lalaking dating pumalo sa kanyang kamay. 이쪽으로 오시면 안 됩니다. Tinanong ni Sun Woo si Mr. Kang kung bakit siya tinrato ng ganoon. Sa loob ng 7 taon, pinagsilbihan niya ito na parang isang tapat na aso, ngunit nagawa pa rin siyang ilibing ng buhay. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Mr. Kang kung paano sasagot upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Alam din niya na wala nang saysay ang anumang sasabihin niya. Sa kanyang mga huling sandali na puno ng pagsisisi, sinubukan pa rin ni Sun Woo na kunin ang kanyang telepono upang tawagan si Hisu sa huling pagkakataon, ngunit wala na siyang sapat na lakas. Sa sandaling iyon, naalala ni Sun Woo ang kanyang imahe habang tumutugtog ng malamyos na viola, at umupo siya, pinagmamasdan ito sa kanyang isipan, habang nakangiti ng may kasiyahan. 그 모습을 본 스승이 기이하게 Isang malungkot na wakas, ngunit nag-iwan ito ng napakaraming damdamin sa mga manunood.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood!